Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 21, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Revolver na recover sa bag ng 14 anyos na mag-aaral sa surprise inspection sa paaralan sa Cebu City. Transparent school bags, imamandato naman ng isang paaralan sa Iloilo City para sa seguridad. Bangkay ng mag-iina natagpuan sa inabandonang sasakyan sa Bulacan. Lagpas taong baha, hindi nakapigil sa pagdiriwang ng Fiestang Danum sa Candaba, Pampanga. 43rd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino, ginunita ng pamilya at mga taga-suporta. At sa balitang showbiz, Insidious nakapagtala ng biggest box office opening day para sa isang horror film sa Pilipinas. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Nababahala na ang ilang estudyante at magulang sa kaligtasan sa mga paaralan kasabay ng ilang armadong pag-atake. Kaya't ang DepEd magsasagawa ng sabayang safety drill sa susunod na linggo. Dito ituturo sa mga estudyante at guro kung ano ang mga dapat gawin sakaling malagay sa kaparehong senaryo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Aminadong grade 8 student na si Risha na nakababahala ng sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan gaya ng malagim na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus nitong August 18. Nakakatrauma lang rin po kasi malay mo po, papasok ka lang tapos bigla ka pa pong aanuhan. Kaya't ang nanay niyang si Yanessa, todo paalala ng mga dapat gawin oras na malagay sa kaparehong senaryo bukod pa sa komunikasyon sa anak. Kunyari may problema sila sa school, na-i-open up nila. Diba? Yun talaga yung pinaka kaya ka magulang para i-guide mo yung mga bata. Malalaman mo rin kung Problema sila sa sarili nila or may pinagdadaanan sila. sa gitna nito, magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa Martes, August 25, alas 9 ng umaga. Layo nitong matiyak na may contingency plan ang bawat paaralan at maturuan ang mga mag-aaral at guro ng dapat gawin sa oras na may armadong pag-atake. Malaking bahagi po doon sa drills namin yung tinatawag po naming reunification stage, kung saan alam ho ng mga involved kung saan pupunta, saan mag-iipon-ipon, together with the medical responders, the police enforcers, nasa isang lugar. So we will be testing that out. Marapat din anyang ma-institutionalize ang pagdaraos ng safety drills. July, nang isagawang kaparehong drill ng DepEd sa Manila Science High School kung saan siniguro ni Education Secretary Sani Angara na kanilang palalakasin ang seguridad sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Ilang araw matapos ang malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, nahuli naman sa surprise inspection sa Cebu ang isang mag-aaral na may baril sa loob ng bag na ipinasok sa paaralan. Solusyon naman ng isang eskwelahan sa Iloilo bilang dagdag seguridad ang pagmamandato ng transparent na mga bag sa mga mag-aaral. Imbis na mga libro at lapis, isang kalibre 35 na revolver ang laman ng school bag ng isang 14 anyos na estudyante ng Lutod National High School sa bayan ng Pinamungahan, Cebu Province. Nadiskubre ang baril sa surprise inspection ng isang guro nitong August 20. Agad rumisponde ang mga pulis na nagkumpirmang wala itong bala. Ayon sa bata, pagmamay-ari ng kanyang lolo ang baril na kinuha niya mula sa taguan nito sa bahay. Na-turn over na ang menor de edad sa Social Welfare Office para sa tamang interbensyon.
Samantala sa bayan naman ng Bantayan sa Cebu pa rin. Arestado ng kapulisan ang isang 21 anyos na lalaki matapos ang umano'y pagbabanta sa isang paaralan at mga mag-aaral nito. Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng natatanggap natin na information, lahat yan binavalidate po natin. Aminado ang kapulisan, umuusbong ang namomonitor nila online na mga banta sa paaralan na maaaring copycat o panggagaya matapos ang ilang insidente ng karahasan. Natukoy na isang mag-aaral sa Zamboanga ang nasa likod ng bagong banta. Nang kumprontahin ng mga opisyal, biro lang daw umano ang post ayon sa bata. Kung makikita nyo yung extent ng ginawa niyang joke, hindi po maganda. We will appreciate it very much kung marireport nila ng tama and timely din po. Bilang tugon sa lumalawak na issue, iminandato ng Parara National High School sa Tigbuan, Iloilo ang paggamit ng transparent na mga bag sa mga mag-aaral. Ito'y upang agad makita sa inspeksyon kung may dalang armas ang mga bata papasok ng paaralan. Samantala sa Ateneo de Zamboanga University, mananatiling suspendido ang pasok hanggang August 28 habang unti-unting bumabangon ang komunidad matapos ang insidente doon ng pamamaril na nag-iwan ng 2 patay at 1 sugatan. We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. Ayon sa pamunuan ng paaralan, tuloy-tuloy ang psychosocial support sa lahat ng mag-aaral, guro, pamilya at staff habang inihahanda ang maingat na pagbabalik sa normal ng eskwelahan. Sa ibang balita, iginigiit ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang paggunita lang sa mga biktima ng terorismo at kailangan anya itong samahan ng katarungan, mahigpit na pagpapatupad ng pulisiya at komprehensibong rehabilitasyon. Sa mensahe para sa International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, sinabi ni VP Sara na alam ng Pilipinas ang tunay na halaga ng terorismo dahil sa mga komunidad na matagal nang apektado ng insurgency at violent extremism. Pero giit niya may responsibilidad ang Estado na protektahan ang mga hangganan, panatilihin ang kaligtasan ng mga komunidad at tulungang maitayong muli ang mga nasira ng karahasan. Dagdag niya, ang pagtitiyak sa kaligtasan, pagtatanggol sa karapatan ng kabataan at pagbibigay ng sapat na suporta sa mga biktima ang pinaka makabuluhang paraan ng paggunita. Matatandaang noong 2020 nilagdaan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Terrorism Act na nagtakda ng mga batas at parusa laban sa mga gawaing terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. Arestado ang isang binatilyo habang nakatakas naman ng isa matapos looban at pagnakawan ng isang convenience store sa Baras, Rizal. Narecover sa isa sa mga suspect ang isang sumpak at iligal na droga. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Dumaan sa bubong at gumapang sa kisame ng isang convenience store ang 2 kabataang lalaki madaling araw ng August 18. Sinamantala ng mga sospek ang malakas na buhos ng ulan para hindi marinig ang kanilang panluloob. Pero may nakapansin sa kanila na kapitbahay at agad na nagsumbong sa mga nagpapatrulyang kapulisan. The robbers gained entry through the roof, through the ceiling, ransacked the store for any valuables, tried to open the vault, tried to open the machine which dispenses money. Nang hindi magtagumpay sa pagbukas ng vault, ay mga paninda na lamang ang pinuntirya ng 2 sospek. Pero nang paparating na ang pulis, ay agad na nagpulasan ang 2. Yung mga gamit at yung mga groceries na hindi na nila natangay palabas ng convenience store, nagtakbuhan na sila. Yung last na lumabas, napin down nila, then police procedure is kakapta, search. And during the search, may nakita sila na bag. Doon sa bag na yon,
nung hinawakan nila, they felt na matigas na bagay. Nung pag-open nila, nakita nila na may improvised short firearm. Nakatakas ang isang sospek at naiwan ng kasamahan na edad 17 anyos. Bukod sa sumpak ay nakitaan ito ng isang sachet ng illegal na droga. Katuwang ang MSWD at iba pang concerned agencies. Itiyakin natin na mabigyan sila ng tamang gabay, intervention o pangangalaga. Maiwasan maulit ang aksidente tulad ng nangyaring pagnanakaw na kinakasangkutan ng isang minor de edad. Ayon sa pulisya, dati na itong may mga record ng pagnanakaw sa lugar. Paalala ng mayor, huwag nating hintayin mapapunta sila sa maling gawain bago natin sila mapansin at gagabayan. Bilang mga magulang, maging pamatsyag tayo sa mga ginagawa. Kaibigan, ang pinupuntahan ng ating mga anak. Tinutuntun pa ang nakatakas na suspect na mahaharap sa mga kasong robbery, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tumambad sa mga otoridad Huwebes ng hapon ng isang inabandonang MPV sa liblib ng bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Laman ang bangkay ng isang ina at bangkay ng dalawa niyang anak. Ito'y matapos respondihan ng San Rafael Police ang report patungkol sa isang nakaparadang sasakyan sa isang bakanteng lote. Matapos ang inspeksyon, nadiskubre ang 3 biktima sa likurang bahagi ng MPV. Agad pinroseso ng SOCO ang sasakyan at ang lugar para makalap ang mga posibleng ebidensya sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung paanong namatay ang mag-iina. Gayon din kung gaano katagal nang naroroon ang sasakyan, paano at bakit ito nangyari, at kung may iba pang taong sangkot sa insidente. Mga ka-A-to-Z, posible pong muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto. Batay sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tinatayang aabot sa mahigit 2 piso ang itataas sa kada litro ng diesel. Piso 40 sentimos naman ang tansyang akyat sa kada litro ng gasolina, habang piso 51 ang inaasahang dagdag sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin kasi na nakakaapekto sa global oil prices ang tensyon sa Middle East. Babala naman ng isang oil industry stakeholder, kapag lumagpas sa 2 piso kada litro ang dagdag sa diesel, posibleng muling lumapit sa 90 pesos kada litro ang retail price nito sa ilang lugar. Kaugnay niyan, patuloy ang 12 pesos kada litrong fuel discount ng pamahalaan para sa mga kwalipikadong public utility vehicle. Naitaas ito mula sa dating 10 piso kada litro bilang tugon sa patuloy na pagmahal ng petrolyo. Nananawagan si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ng investigasyon sa likod ng mga pag-urong ng salaysay ng ilang tinaguriang Maleta Boys. Ayon kay Redon, kailangang alamin kung ang mga naunang alegasyon ng Maleta Boys ay umano'y kinatha, inorganisa o ipinilit ng ibang tao. Giit ng kongresista, nagdudulot ng malaking pagdududa sa kredibilidad ng mga naunang akusasyon ang sunod-sunod na recantation o pagbawi. Anya, posibleng may mga taong gumamit sa mga dating security aid ng puganteng ex-congressman Zaldico para maglabas ng mga paratang. Dagdag niya, dapat hindi lang ang mga dating marine o sundalo ang silipin, kundi pati ang mga politikong posibleng sangkot sa pagbuo o pagtulak ng mga alegasyon. Inirerekomenda niya rin sa kasamahan sa Kamara na imbestigahan kung sino ang posibleng nagpakana sa mga salaysay. Yung pong mga retractions na ginawa ko, I think from previous days and previous weeks, pagpapakita po talaga ito na malaking bahagi at ng mga binabanggit ho nila ay mga kasinungalingan. Tingin ko may batayan para habulin po yung mga nagpakana, na hindi lang po mga former Marines, former soldiers, kundi yung mga politiko supposedly involved dito po sa bagay na ito. And I would recommend my colleagues in the House, to do so.
it's a girl. Waiting na ang mag-asawang Tay Lautner at katukayong Twilight star na Taylor Lautner para sa kanilang baby girl. Emosyonal na ibinahagi ng couple ang masayang balita online kasabay ng pagkumpirma sa kasarian ng kanilang unang anak. Noong June 7, ibinahagi ng couple ang video ng kanilang reaksyon matapos malaman na isang baby girl ang kanilang inaabangan. Kita sa video na magkasamang nakatutok sa laptop ang mag-asawa habang hinihintay ang resulta hanggang sa lumabas ang salitang girl sa screen. Bumuhos naman ang congratulations mula sa mga fans at kaibigan ng dalawa. Samantala, kamakailan lang ay nagdaos din ang couple ng baby shower. Ibinahagi ni Tay ang ilang larawan mula sa selebrasyon at sinabing, "Our little girl is already so loved." Matatanda ang kinasal sina Tay at Taylor noong 2022. Susunod, 4 patay sa sunog sa Pasay City. Tinitingnang sanhi, sumabog na LPG. At 43rd death anniversary ni dating Senator Ninoy Aquino, ginunita ng pamilya at mga taga-suporta. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang 4 na individual kabilang ang isang 3 taong gulang na bata matapos masunog ang isang bahay sa Tenco Street, Tramo, Barangay 107, Pasay City nitong Biyernes ng hapon. Batay sa report, kasama sa mga nasawi ang lolo, lola at sahin ng bata na pawang natrap sa loob ng bahay habang kumakalat ang apoy. Sugatan naman ang iba pang 4 at sinugod sa ospital, kabilang na ang isang nalapnos na babae. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at nakontrol pasado 3:00 ng hapon. Tinitingnang posibleng sanhi ng sunog ang pagsabog ng LPG tank habang patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ginugunita ng maraming taga-suporta at kaanak ni dating Senator Ninoy Aquino ang ika-43 taon ng kanyang pagkamatay ngayong Biyernes. Nagpaabot din ng pag-alala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa naging papel ni Ninoy sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. 43 taon na ang nakalilipas ng barili ng dating senador na si Ninoy Aquino sa tarmac ng Manila International Airport na bigla noong mga panahong iyon ng sambayan ng Pilipino sa kasagsagan ito ng panahon ng martial law ng dating Pangulong Diktadurang Marcos Sr. Ito na pala ang magiging isa sa mga mahalagang hudyat ng paggising at pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa. Ngayon, buhay na buhay pa rin sa mga taga-suporta at pamilya ni Ninoy Aquino ang legasiya at kabayanihang inalay niya sa bansa sa kabila ng mga pagsikil sa karapatan at demokrasya bunsod ng batas militar. Nauna yung pagkilos kesa sa pag-asa. No? So I think he chose to continue his fight before he really felt hopeful or that he saw a way out from the dictatorship during his times. Nagsagawa rin ng programa sa NAIA Terminal 1 ng supporters at kaanak ni Ninoy matapos ilipat sa arrival area ang marker ng dating senador. Minove nila sa arrival area na yung marker, no? Which is actually historically correct. Arrival area was the place where Butz Aquino, Atom founder, and Doy Laurel delivered the bad news to the people. May panawagan naman ang apo ni Ninoy sa kapwa niya kabataan patungkol sa pagiging maalam sa kasaysayan nang hindi nabibiktima ng maling impormasyon na patuloy na ikinakalat sa kasalukuyan ng sinumang hindi pinapahalagahan ito. Research po, research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. Just research and
trust reliable sources. Sa kabila ng lahat ng ito, binigyang pugay din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naging ambag ni Ninoy sa pagkamit ng demokrasya sa bansa. Sa kanyang mensahe ngayong Ninoy Aquino Day, hinikayat ni Marcos ang sambayanang Pilipino na i-acknowledge o kilalanin at pahalagahan ang nakaraan. Aniya mula rito ay humugot ng determinasyong pangalagaan ng kalayaan, patatagin ng institusyon at higit pang paigtingin ang pagkakaisa ng bansa. Ayon pa sa Pangulo, patunay ang Ninoy Aquino Day na kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na alagaan, protektahan at respetuhin ito. Nangako naman si Marcos na patuloy aniyang poprotektahan ng kanyang administrasyon ang soberanya ng bansa. Samantala, inalala rin ni Senator Bam Aquino ang kabayanihan ng kanyang tiyuhin na aniyay gumawa ng kasaysayang hindi malilimutan. Aniya gaya ni Ninoy kahit minsang nakakapagod, nakakagalit at nakakapanghina na ng loob, hindi susukuan ng bansa at mga Pilipino sa kabila ng mga problemang kinahaharap ngayon ng Pilipinas. Power at privilege kung maituturing ang kalayaang ating tinatamasa ngayon. Pero gaya nga ng kasabihan, with great power comes great responsibility. Responsibilidad natin bilang malayang Pilipino na manindigan para sa bansa nang hindi kinakalimutan ang halaga ng kasaysayan, nang hindi nagpapaloko sa maling impormasyon, inaaral, patuloy na sinisiyasat at hinihinuha ang mga impormasyon ng may sapat na pagtitimbang para sa ikabubuti ng bawat isa, lalo na para sa mga walang kakayahan. At mula nga sa matalinong puntong ito, tsaka lang tayo makakahakbang tungo sa kinabukasan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa kabila ng patuloy na paghupa ng baha sa Occidental Mindoro, patuloy naman ang galit ng mga residente sa mga nabigong flood control project sa lugar. Makapal na putik at mga nasirang kabuhayan na ang iniwan ng pag-apaw ng Amnay River habang gumuho din ang dalawang bahagi ng flood control structure. Nananawagan ngayon ang mga residente at local officials sa mga otoridad pero pansamantalang gagamit ng lupa at mga bato ang DPWH, District Engineering Office para takpan at patibayin ang mga gumuhong bahagi. Samantala, nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Bulacan dahil sa malawakang pagbaha at iba pang epekto ng sunod-sunod na pag-uulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pamamagitan ng resolusyon, mas mapapabilis ang paggamit ng calamity funds para sa relief, rehabilitation, medical assistance at iba pang serbisyo para sa mga residente. Kasabay nito, otomatikong ipatutupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa lalawigan. Binanata ni House Impeachment Prosecutor Congressman Terry Redon si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos tawagin itong worthless at useless o walang silbi ang mga testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Redon, posibleng may mga bahagi ng paglilitis na hindi nasubaybayan ni Panelo dahil may mga pagkakataon umanong natutulog ito habang nasa trial. Giit ni Redon, may kanya-kanyang mahalagang papel ang mga testigong iniharap nila para patunayan ang iba-ibang aspeto ng mga alegasyon laban sa Vice-Presidente. Sa usapin ng confidential funds, nakapagtestigo na ang mga opisyal ng Commission on Audit at Office of the Vice President tungkol sa mga patakaran at umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo. Kabilang dito si ex-OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagsabing inutusan umano siya mismo ni VP Sara na iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay OVP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica. Naasahan din ng prosekusyon na maghaharap pa ng mga testigo mula NBI at Philippine Statistics Authority sa mga susunod na pagdinig. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. Tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo. And we are expecting the same until the very end.
Nagtapos sa ika-6 na pwesto si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Wanda Diamond League sa Luzon, Switzerland. Na-clear ni Obiena ang 5.81 meters sa ikalawang attempt pero nabigo siyang malampasan ng 5.91 meters sa tatlong pagsubok. Nangibabaw naman si Sweden's Mondo Duplantis matapos mag-clear ng 6.21 meters na bagong meeting record sa Luzon. Pumangalawa naman si Greece, ang mula sa Greece na si Emmanuel Karalis sa 6.18 meters habang bronze ang mula Australia na si Curtis Marshall sa 5.91 meters. Kaugnay niyan, sinubukan pa ni Duplantis na basagin ang sariling world record na 6.31 meters pero nabigo sa dalawang attempt sa 6.32. Babawi naman si Obiena sa mga susunod niyang meet habang patuloy ang paghahanda para sa Asian Games kung saan target madepensahan ang kanyang gintong medalya. Still congrats, CJ! Sa aming pagbabalik, lagpas taong baha, hindi nakapigil sa pagdiriwang ng Piyestang Danum sa Candaba, Pampanga. At sa showbiz, Insidious nakapagtala ng biggest box office opening day para sa horror film sa bansa. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Nakapanood na ba lahat ng horror fans? Pumalo lang naman sa $51.7 million ang kinita ng Insidious Out of the Further sa unang araw ng screening nito sa mga sinehan. Sorry, akala ko dollars in the US. Ano ba to? 51 million shekels? How much is it? Is it pesos? Pesos, okay. Nakapanood na ba ang lahat? Pumalo lang naman sa 51.7 million pesos ang kinita ng Insidious Out of the Further sa unang araw ng screening nito sa mga sinehan sa Pilipinas. Ito na ang ika-6 na Insidious film kaya naman bumenta talaga sa maraming fans ang unang labas nito sa mga cinema house. Sold out din maging ang mga midnight screening. Ayon sa distributor na Columbia Pictures, ito na umano ang pinakamalaking opening day para sa isang horror movie sa bansa. Umiikot ang bagong pelikula sa isang ina na si Gemma na natuklasang kaya niyang pumasok sa The Further. Yan po yung isang mundo ng mga kaluluwang hindi makatawid. Pero kalaunan, nadiskubre niyang hindi lang siya ang makakapasok doon dahil maaari rin niyang madala pabalik sa tunay na mundo ang mga nilalang mula rito. Ayon kay Director Jacob Chase, hango rin ang pelikula sa mga takot at pag-aalala na kaugnay ng pagiging bagong magulang. Pinakamalaki ang kita sa SM North EDSA na umabot sa halos 2 milyong piso ang first gross screening, sinundan ng Mega Mall, Fairview, Clark at Mall of Asia. Sa kabila ng lagpas taong baha, bunsod ng mga bagyo at habagat, tuloy ang taunang Fiestang Danum ng mga deboto sa Candaba, Pampanga nitong Miyerkules. Sa video na ibinahagi, lumusong sa baha ang mga residente bilang bahagi ng tradisyonal na pagpapasalamat para sa mga yaman ng isda at iba pang biyayang hatid ng tubig sa kanilang komunidad. Karaniwang natatapat sa panahon ng pagbaha ang pagdiriwang pero hindi ito naging hadlang sa mga deboto para ipagpatuloy ang kanilang tradisyon at pananampalataya. Bahagi ang Piyestang Danum ng mga aktibidad bago ang mismong kapistahan ni San Agustin sa August 28. Sa gitna ng baha, umalingaw-ngaw pa rin ang sigaw ng mga deboto na Viva San Agustin! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Kasabay ng ating paggunita sa pagkamatay ni dating Senator Ninoy Aquino na nagbigay daan para sa demokrasya ng hindi gumagamit ng dahas. Ang ating pabaong Code of the Night ngayong Biyernes ay mula mismo sa dating senador. Ayon kay Ninoy, ang tanging maipapayo ko sa inyo
ay mamuhay ng may dangal at sundin ang inyong konsensya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!